Sa bawat baryo may kwento. At sa bawat kwento, may lihim na pilit na inilibing ng mga tao para hindi na muling sumakit ang alaala. Pero paano kung ang lihim na yon hindi pala talaga natutulog? Sabi nila, kung gusto mong makalimot, tumingin ka lang sa araw. Kasi sa liwanag, nawawala ang takot. Pero paano kung ang mismong liwanag ng araw ay parang hindi na sapat para tabunan ang dilim na dumarating sa gabi? Ganito ang kwento ni Lyra. Isang simpleng babae na halos walang-wala sa buhay, tinataguriang anak ng malas ng kanilang baryo. Bata pa lang siya, iniwan na ng kanyang ama matapos mapaniniwalaan ng lahat na may sumpa ang kanilang pamilya. Lumaki siyang inaapi, tinatanggihan, at palaging pinaparamdam na hindi siya kabilang. Ngunit kahit pa ganoon, nakahanap siya ng ilang kaibigan na handang tumawa kasama niya kahit sa gitna ng hirap. Isa na doon si Dario, ang kababata niyang mahilig magbiro kahit sa pinakamadilim na sandali. Sa kanya lang nararamdaman ni Lyra na may halaga siya kahit panandalian. Minsan pa nga, sa tuwing nagsasama sila, napapaisip si Lyra na baka kaya niyang makalimot sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Dahil may mga palatandaan. Maliit sa simula. Mga hayop na bigla na lang nawawala, mga alagang manok na wala ng laman ang tiyan pero walang bahid ng dugo. Mga iyak ng sanggol sa 10 oras ng gabi, kahit wala namang sanggol sa kalapit na bahay. At ang pinakakakaiba, ang pakiramdam ni Lyra na laging may matang nakatingin sa kanya tuwing siya ay nag-iisa. Minsan, habang sila ni Dario ay naglalakad pa uwi mula sa ilog, napansin nilang wala na palang ibang tao sa kalsada. Tahimik, kakaiba ang hangin. At doon, sa gilid ng kagubatan, may aninong nakatayo. Hindi gumagalaw pero malinaw na malinaw ang hugis ng isang babae. Mabilis silang nagtakbuhan, nagtatawanan sa takot para lang maibsan ang kaba. Pero sa puso ni Lyra may bumigat. Kasi alam niyang hindi iyon guni-guni. Dumating ang mga gabing sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop. Ang mga matanda sa baryo, bulungan ng bulungan. May bumalik na baka aswang. At sa bawat salitang iyon, parang mas lalo siyang napapatingin ng mga tao, parang siya ang tinutukoy. Hindi niya alam kung mas natatakot siya sa nilalang na nakatago sa dilim, o sa mga matang puno ng galit na nakatuon sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang banig, biglang kumalabog ang bubong. Mabigat. Mabagal. At may mahinang tinig ng babae, kumakanta ng isang awitin na hindi niya maintindihan. Nanlamig si Lyra. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya, mula sa siwang ng kawayan sa dingding, ang isang pares ng pulang mata na nakatitig diretsyo sa kanya. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa gabing iyon na nasilayan ni Lyra ang pulang mga mata sa siwang ng dingding, hindi na siya muling nakatulog ng payapa. Sa bawat hampas ng hangin sa pawid na bubong, parang naririnig niya pa rin ang mahinang awitin ng babae, parang lulabi na mali ang tono, at imbes na makapagpatulog, lalo siyang ginising ng takot. Ngunit higit sa lahat, mas kinain siya ng pagdududa. Ano ba talaga ang lihim ng kanilang pamilya? Bakit siya laging pinagtuturo ng baryo? Lumaki si Lyra na hindi kilala ang ama. Ang alam lang niya, umalis ito isang gabi matapos ipanganak siya. Wala nang balita, ni anino, ni sulat. Ang ina naman niya, si Rosa, ay naging tahimik, laging iwas sa tao, at laging tila may tinatago. Noon pa man, marami nang nagbubulong sa baryo, ang pamilya nila may sumpa. Kapag may namamatay ng biglaan o nagkakasakit ng hindi maipaliwanag, laging nakaturo ang daliri sa kanila. Pero kung totoo iyon, bakit wala siyang nakikitang kakaiba sa ina? Mabait si Rosa, masipag, ngunit palaging may lungkot sa mga mata. At sa tuwing nagtatanong si Lyra tungkol sa ama, isa lang ang sagot, hindi lahat ng sagot, anak, makakabuti sa'yo. Dahil sa mga bulong-bulungan, naging mailap sa kanya ang mga kapitbahay. Kahit sa palengke, kapag dumadaan siya, may mga nanay na biglang kukunin ang kanilang mga anak at ilalayo. May mga tindera na biglang itatago ang paninda.
At kahit si Lira ay nagpipilit ngumiti, ang mga ngiti ay nauwi lang sa pait. Kung hindi lang dahil kay Dario, baka matagal na siyang sumuko. Pero dumating ang gabi na tuluyang bumigat ang lahat. Isang matandang albularyo ang kumatok sa kanilang bahay. Si Apo Berto, nakasuot ng kupas na barong, may dalang baston na may palawit na animoy buto ng hayop. Pumasok siya na hindi humihingi ng pahintulot at diretsong tumingin sa mga mata ni Rosa. Rosa, sabi niya, paos at mabagal, hindi mo na kayang itago. Nagsimula na. Kinabahan si Lira. Ano pong ibig niyong sabihin, Apo? Tanong niya. Ngunit hindi siya sinagot ng matanda. Sa halip, inilabas nito mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sisidlang yari sa kahoy. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito ay isang mutya, isang batong kumikislap na kulay bughaw, parang bituin na nakulong sa loob ng kristal. Nanlaki ang mata ni Lira. Ano yan? Pamana, sagot ng matanda. Pamana ng dugo niyong hindi niyo pinili, ngunit hindi niyo rin matatakasan. Ang mutyang ito, anak, ay magbubunyag ng totoo mong anyo. At siya ring tanging pananggalang sa babaeng manunugis na gumagala ngayong gabi. Napaatras si Lira, hindi makapaniwala. Hindi ako tulad nila. Hindi ako may sumpa. Tahimik lamang ang ina niya, ngunit bakas ang luha sa gilid ng mata. Doon lalo siyang kinilabutan. Kasi kung walang katotohanan ang sinasabi ng albularyo, bakit parang hindi na nagtataka ang kanyang ina? Ang ama mo, biglang sabi ni Rosa, halos pabulong, hindi siya umalis dahil sa kahinaan, umalis siya para iligtas tayo. Siya'y nagmula sa lahi ng mga bantay, mga nilalang na isinumpang lumaban sa dilim. At ako ang dahilan kung bakit ka nagdurusa. Ang dugo ko ang may dalang panganib. Bumigat ang dibdib ni Lira. Pakiramdam niya, gumuho ang lahat ng alam niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makatanong muling nagsalita si Apo Berto. Anak, ang babaeng nakita mo sa kabubatan, ang may pulang mata, hindi siya basta-bastang aswang. Siya ang tinatawag na manunugis. Mula pa noong unang panahon, siya ang nagbabantay sa bawat ipinanganak na may dugo ng bantay. Sapagkat kapag dumami ang tulad nyo, mawawala ng lakas ang mga tulad niya. At ngayon ikaw ang susunod na pakay niya. Nang marinig ito ni Lira, halos mabingi siya sa kaba. Paano siya lalaban kung ni isang sandata ay wala siya? Hindi ko kaya, bulong niya. Isa lang akong hamak na babae. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Ngunit kinuha ni Apo Berto ang mutya at inilagay sa kanyang palad. Kapag dinala mo ito, mararamdaman mo ang lakas. Hindi ito basta bato, ito ay nagmula sa isang diwata ng ilog. Pamana ito ng iyong ama. Kung tatanggihan mo, mamamatay ka at baka pati ang buong baryo. Nanginginig ang kamay ni Lira. Pakiramdam niya, napakabigat ng maliit na bagay na yon. At sa sandaling idinikit niya sa kanyang dibdib, may malamig na kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, parang tinutusok ng libong karayom ang kanyang balat. Pero kasabay nito'y may kakaibang init na bumalot sa kanyang puso. Napatigil siya. Sa loob ng kanyang isipan, may narinig siyang tinig, mahina, parang bulong ng hangin. Huwag kang matakot. Ikaw ang magtatapos ng dugong ito. Agad niyang binitawan ang mutya, halos itapon sa sahig. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko ito kailangan. Hindi ako magpapaniwala sa mga kwento niyo. Ngunit mahigpit ang tinig ni Apo Berto. Anak, kapag tinakbuhan mo ang tadhana, lalo ka lang mahuhulog sa dilim. Ang manunugis ay hindi titigil hanggat hindi kanya nadadala. Sa labas ng bahay, biglang tumahol ang mga aso, sabay-sabay, tila may naamoy na panganib. Umihip ang malamig na hangin, at sa di kalayuan, may narinig silang tinig ng babae. Umaawit ng parehong nakakatindig balahibong awitin. Napatingin si Lira sa kanyang ina. Nanay, ano nang gagawin natin? At doon, sa gitna ng takot, may kumislap na luha sa mata ni Rosa. Anak, ito ang lihim na tinatago ko sa'yo. Ikaw lang ang may kakayahang tumapos sa sumpa.
Pero kailangang piliin mo ngayon. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kanyang dibdib. Ang mutya ay nasa mesa, kumikislap ng mas maliwanag kaysa kanina, para bang may sariling buhay. Ngunit sa halip na lakas, ang nararamdaman niya ay mabigat na tanong, handa ba siyang yakapin ang kapalarang hindi niya pinili? O tatakbo siya, gaya ng ginawa ng kanyang ama noon? At bago siya makasagot, dumagundong ang bubong ng kanilang bahay. Mabigat. Mabagal. At alam niyang ang awitin sa dilim ay papalapit na. Hindi pa rin matanggap ni Lyra ang lahat ng narinig niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng paniniwala niya tungkol sa sarili. Anak daw siya ng bantay, tagapagmana ng isang mutya, at target ng isang makapangyarihang aswang. Pero sa puso niya, mas nangingibabaw ang isa pang katotohanan, bata pa lang siya, iniwan na siya ng ama. At ngayon, parang ipinapasa sa kanya ang bigat ng laban na hindi niya man lang pinili. Habang kumakalabog ang bubong ng kanilang bahay, at unti-unting lumalakas ang awit ng babae sa dilim, nanikip ang dibdib niya. Pakiramdam niya wala siyang kakayahan. Ano ba ang laban niya? Isang hamak na babae na halos hindi makabili ng sariling bigas, ngayon ay kailangang humarap sa nilalang na kayang pumatay ng buong baryo. Anak, sigaw ng kanyang ina. Hinila siya ni Rosa palayo sa mesa kung saan nakapatong ang mutya. Huwag kang mabaliw sa takot. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay gamit ang lakas. May laban din ng loob. Ngunit sa isip ni Lyra, nag-uunahan ang mga alaala. Ang mga gabing mag-isa siya sa bahay, iniiyak ang pangungutya ng mga kababata. Ang araw na itinapon sa kanya ang nilutong pagkain ng nanay niya dahil daw may sumpa ang kanilang pamilya. At higit sa lahat, ang gabing nakita niya ang kanyang ina na umiiyak mag-isa, hawak ang isang lumang litrato ng lalaking hindi niya nakilala. Iniwan sila. Iniwan siya. At ngayon, bakit siya pa ang kailangang magdala ng pasanin? Nagpalinga siya at nakita si Dario sa pintuan, hinal na hinal. Lyra! Narinig ko ang mga aso. May masama sa labas. Tumakbo siya papasok at nakita ang kislap ng mutya sa mesa. Ano to? Tanong niya, pero bago pa masagot, biglang kumalabog muli ang bubong. Umugong ang buong bahay, at kasunod noon ay parang may mabigat na katawan na tumalon pababa. Tumahimik ang lahat, maliban sa malalim na huni ng hangin. At sa siwang ng pinto, may aninong gumagalaw. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isang baluktot na hugis na gumagapang, parang usok na may laman. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa braso ni Dario. Ano yon? Bulong niya. Ngunit hindi sumagot si Dario, bagkus ay hinila siya palapit sa kusina. Dumaan tayo sa likod, bulong nito. Sa bawat hakbang nila, naririnig nila ang aninong humahabol. Hindi ito naglalakad, parang dumudulas lang sa sahig, humahabol na walang yapak, walang tunog kundi ang malakas na paghinga. Paglabas nila sa likod, tumakbo sila patungo sa kakahuyan. Nanginginig si Lyra, ngunit sa gitna ng takot, ramdam niya pa rin ang bigat ng mutya na hawak ngayon ng kanyang ina. Naiwan si Rosa sa loob, nakasara ang pinto, hawak ang mutya sa dibdib. At bago tuluyang isinara ang pinto, sumigaw siya, Lyra, hindi ka nila mapapahamak kung kaya mong tanggapin ang totoo. Ngunit imbes na kalakasan ang maramdaman, mas lalo siyang nalito. Totoo. Paano tatanggapin ang totoo kung ang totoo mismo ang sumisira sa kanya? Habang tumatakbo sila ni Dario, naririnig nila ang kakaibang tunog mula sa kabubatan. Parang mga boses na bulong-bulong, minsan parang halakhak, minsan parang iyak ng bata. At sa bawat sulok ng puno, may mga matang pula na sumisilip. Hindi iyon isang nilalang. Marami sila. Dario, bakit ako? Tanong ni Lyra habang humihingal. Bakit palagi akong tinutugis ng lahat? Hindi ba sapat na iniwan ako ng tatay ko? Hindi ba sapat na galit na ang baryo sa akin? Ngayon pati mga halimaw, ako pa rin? Napatigil si Dario at tinitigan siya, kahit sa gitna ng dilim. Lyra, hindi ko alam ang sagot. Pero alam ko to, hindi ka nag-iisa.
Kahit anong sumpa o lihim, hindi kita iiwan. May kung anong kirot sa puso ni Lyra. Isang sandaling parang may liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit mabilis din iyong nawala nang biglang sumugod mula sa gilid ang isa sa mga aninong nilalang. Tumalon ito, parang aso na walang mukha, at mabilis na bumagsak sa kanilang harapan. Napasigaw si Lyra. Napatras sila, ngunit bago pa sila maabot ng halimaw, biglang nagliyab ang lupa sa ilalim nito. Isang bilog na apoy ang sumiklab, at ang anino'y napaurong na parang nasunog. Mula sa likod ng mga puno, lumabas si Apoberto. Hawak ang isang baston na may nakataling mutyang pula sa dulo, at nakaukit sa lupa ang mga simbolong hindi maipaliwanag ni Lyra. Mga usal ng dilim, sigaw ng matanda. Mga alagad ng manunugis. Hindi kayo makakalapit sa kanya hanggat ako'y humihinga pa. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Apo, bakit sila sumusunod sa akin? Dahil ikaw ang banta, sagot ng matanda, pawis na pawis ngunit matatag ang tinig. Ikaw ang maaaring maging lakas na hindi nila kayang talunin. Pero hanggang sa hindi mo tinatanggap ang sarili mo, lagi kang magiging biktima. Nanginginig si Lyra, hindi dahil sa malamig na hangin, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. Sa puso niya may dalawang tinig na naglalaban. Isa na nagsasabing hindi niya kaya, na wala siyang silbi, na mas mabuti pang sumuko. At isa na pabulong lang, ngunit buo, hindi ka nag-iisa. Muli silang naglakad, kasama si Apoberto, habang ang mga aninong nilalang ay naglaho sa dilim. Ngunit hindi na mapanatag ang loob ni Lyra. Kahit saan siya magpunta, may mga matang nakatingin, may mga bulong na sumusunod. At sa bawat oras na dumarating ang gabi, mas lumalakas ang awit ng manunugis. Pagdating nila sa isang lumang kubo sa gilid ng ilog, doon sila pansamantalang nagpahinga. Umupo si Lyra, pagod na pagod, ngunit hindi makatulog. Pinikit niya ang mga mata, at muli niyang naalala ang mukha ng kanyang ina, yung sandaling isinara ang pinto, hawak ang mutya, para protektahan siya. Nagsimulang umagos ang luha. Bakit ako, Nay, bulong niya? Bakit hindi ikaw? Bakit ako pa ang pinili ng sumpang to? At sa katahimikan ng gabi, may mahinang sagot na sumabay sa lagaslas ng tubig, hindi malinaw kung imahinasyon lang o totoong tinig. Dahil ikaw ang tanging may tapang na hindi mo pa nakikita. Sa sandaling iyon, alam ni Lyra na hindi matatapos ang kanyang laban sa pagtakbo. Darating ang araw na kailangan niyang harapin ang manunugis. Pero ang mas mahirap na laban, naroon sa kanyang loob, ang pagtanggap sa sugat ng nakaraan at ang lakas na ayaw pa niyang paniwalaan. At sa kalayuan, mula sa ilalim ng dilim ng kagubatan, muling sumiklab ang pulang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na isa. Daan-daan. Naghihintay. Mula ng gabi ng kanilang pagtakas, hindi na muling naging tahimik ang mga araw ni Lyra. Sa bawat sulok ng baryo, may kakaibang pakiramdam, parang may matang hindi nakikita, nakamasid sa kanya saan man siya pumunta. Kahit sa liwanag ng araw, naroon ang bigat sa hangin, tila ba may dilim na unti-unting gumagapang. Minsan, habang kumukuha siya ng tubig sa poso, napansin niyang ang anino niya sa ilalim ng araw ay parang gumagalaw mag-isa, na para bang may ibang hugis na nakikisabay sa kanya. Minsan, habang naglalakad sa gilid ng palayan, naririnig niya ang pagtawa ng bata, kahit wala namang tao roon. At sa gabi, palaging bumabalik ang parehong awitin ng babae, ngunit ngayon, hindi na lang ito galing sa isang direksyon. Parang nagmumula ito sa lahat ng dako, nakapalibot, nagsasara ng daan. Lalong bumigat ang loob ng baryo. Halos lahat ng tao'y hindi na lumalabas tuwing dapit hapon. Ang mga bata ay tahimik na, at ang mga matatanday walang tigil ang pagdarasal. Ngunit kahit ganoon, ramdam ni Lyra na may mga matang nakatingin sa kanya. May ilan pang lantaran na nagbubulong kapag siya ay dumadaan, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana bumalik ang dilim. Masakit iyon para kay Lyra. Pakiramdam niya, tinutulak siya ng mundo palayo, ngunit wala siyang matakbuhan. Kung hindi lang si Dario na laging nasa tabi niya, baka matagal na siyang bumigay.
Isang hapon, habang magkasama silang dalawa sa gilid ng ilog, nagsalita si Dario. Alam mo, Lira, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw pa. Pero kahit ano pa yon, hindi ka nag-iisa. Hindi ko hahayaan na labanan mo sila na mag-isa. Napayo ko si Lira, pinaglalaruan ang tubig ng ilog gamit ang kamay. Pero paano kung totoo nga ang sinasabi nila? Paano kung ako talaga ang dahilan? Baka tama sila, Dario. Baka sumpa lang talaga ako. Tumango si Dario, ngunit matatag ang tinig. Kung sumpa ka, bakit hanggang ngayon, buhay pa ako? Napatawa si Lira ng mahina, kahit puno ng takot ang dibdib. Sa mga ganoong saglit, ramdam niya ang init ng pagkakaibigan, kahit ilang sandali lang. Ngunit mabilis din na naputol ang katahimikan nang lumitaw mula sa kabilang pampang si Apoberto, dala ang kanyang baston. Hindi na tayo pwedeng maghintay, mariin itong sabi. Lira, kailangan mo nang simulang tanggapin ang lakas ng mutya. Papalapit na ang manunugis. At hindi lang siya ang paparating, kasama niya ang mga alagad na hindi mo pa nakikita. Inabot ng matanda ang mutya, at napilitan si Lira na muling hawakan ito. Sa sandaling dumikit sa kanyang palad, naramdaman niya ang malamig na kuryente na muling gumapang sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, may dagdag, parang may liwanag na gumigising sa kanyang loob, at may boses na nag-udyok sa kanya na huwag umatras. Ngunit kasabay nito, naroon pa rin ang takot. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang nagtatanong, kaya ba niya talaga? Sinimulan ni Apoberto ang pagtuturo. Pinakita niya kay Lira kung paano gamitin ang mutya bilang pananggalang, paano ilapat ito sa kanyang dibdib upang lumikha ng bilog na liwanag na kayang magtaboy ng mga anino. Ngunit kahit paulit-ulit niyang gawin, mabilis siyang napapagod, at madalas ay nawawalan siya ng konsentrasyon. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, sabi ng matanda. Ito'y tungkol sa tibay ng loob. Kapag ikaw ay natitinag ng takot, mas lalakas ang dilim sa paligid mo. Dumating ang mga gabi na halos hindi na natutulog si Lira. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang pulang mga mata sa dilim, palapit ng palapit. Minsan ay nananaginip siya na nakatayo sa gitna ng baryo, habang lahat ng tao ay nakatalikod sa kanya, iniwan siya mag-isa. At sa likod niya, naroon ang manunugis, humahawak sa kanyang balikat. Sa bawat gising niya, mas lalong lumalaki ang takot. Ngunit hindi lang sa panaginip nagsisimulang sumalakay ang dilim. Isang gabi, habang siya at si Dario ay nasa kubo, narinig nila ang iyak ng isang bata sa labas. Lumabas si Dario, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga dahong gumagalaw. Bigla na lamang may aninong dumulas mula sa puno at muntik nang sumunggab sa kanya. Kung hindi pa nagningning ang mutya sa palad ni Lira, baka nahatak na siya ng nilalang. Ang liwanag ng mutya ay tumama sa anino, at agad itong umurong, nagmistulang usok na nawala. Ngunit bago iyon naglaho, narinig nila ang tinig ng babae, mula sa kung saan, hindi ka makakatakas, anak ng bantay. Ikaw ang sa akin. Nanlamig si Lira. Alam niyang hindi iyon panaginip. Kinabukasan, nag-umpisa nang magpakita ng kakaibang senyales ang baryo. Ang mga balon ay natuyo kahit ilang ulit silang humukay. Ang mga manok at baboy ay biglang namamatay ng walang dahilan. Ang hangin ay laging mabigat, parang may halimuyap ng bulok na karne kahit saan. At sa gabi, ang mga aso ay nagtatakbuhan na lang, parang walang direksyon, hanggang sa manghina at mamatay. Lalong lumala ang takot ng mga tao, at lalo silang nagsimulang manisi. May ilang nagsabi na dapat palayasin si Lira, bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang buong baryo. Narinig mismo ni Lira ang mga salitang iyon, at mas lalo siyang nasugatan. Ngunit kahit na ganoon, pinilit niyang manahimik. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumaban o sumuko na lang. Sa isang tabi, sinabi niya kay Dario, baka nga tama sila. Kung wala ako, baka wala silang problema. Hinawakan siya ni Dario sa balikat, mahigpit. Lira, huwag mong isipin yon. Ang halimaw ay darating kahit wala ka. Pero ikaw lang ang may kakayahang pigilan siya.
Ang mga salitang iyon ay kumapit sa puso niya, ngunit hindi pa rin nawala ang takot. Dumating ang huling gabi bago ang pagdatal ng kabilugan ng buwan, ang gabi na sinabi ni Apo Berto na tiyak na lalabas ang manunugis ng buong lakas. Habang nakaupo sila sa kubo, nagliliyab ang mga sulo sa paligid, ngunit ang dilim ay parang mas malakas pa rin. Ang awit ng babae ay naririnig na nila, hindi na mahina, kundi malinaw na malinaw, parang galing sa mismong hangin. Anak ng bantay, bulong ng tinig, puno ng halakhak. Handa ka na bang sumama sa akin? Napalunok si Lyra, mahigpit na hawak ang mutya. Ang puso niya ay naglalaban, takot na takot, ngunit may apoy na nagsisimulang umalab. Hindi pa siya handa, ngunit wala na siyang matatakbuhan. At sa kalayuan, mula sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang pulang liwanag. Una'y 2 mata. Pagkaraan, naging 4. Hanggang sa dumami pa, nagmistulang dagat ng apoy sa dilim. Naramdaman ni Lyra ang pamamanhid ng kanyang katawan. Ito na ang simula. Hindi pa ang laban, ngunit ang hudyat ng digma ang hindi na niya matatakasan. Habang patuloy na lumalapit ang dagat ng pulang mga mata mula sa kabubatan, ramdam ni Lyra na parang tumitigil ang kanyang hininga. Hindi iyon mga pangkaraniwang nilalang, parang bawat peres ng mata ay may dalang kasalanan, galit, at uhaw sa dugo. Humigpit ang hawak niya sa mutya, halos mabasag ang kanyang palad, pero kahit ganoon ay nanginginig pa rin siya. Si Dario ay nasa tabi niya, tanga ng isang kahoy na may nakabalot na tela na binasa nila ng langis at sinindihan bilang sandata. Ngunit kahit anong tapang ng kilos nito, alam ni Lyra na natatakpan lang iyon ng kaba. Hindi ko alam kung kaya natin to, bulong ni Lyra, halos pabulong lang sa dilim. Hindi tayo pwedeng umatras, sagot ni Dario, pilit pinapatatag ang tinig. Kung umatras tayo, wala nang matitira sa baryo. Mula sa kabila, si Apo Berto ay nag-ukit ng mga simbolo sa lupa gamit ang baston. Pumapailan lang ang usok mula sa mga apuyan sa paligid, ngunit mabilis itong tinatangay ng hangin na parang sinasakal. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, biglang huminto ang awit ng manunugis. Tumahimik ang paligid. Nakakabining katahimikan. At mula sa anino ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang hugis ng babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at mga matang kumikislap na parang nag-aapoy. Ngunit hindi iyon ang nagpayanig ng loob ni Lyra, kundi ang ngiti ng babae at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Matagal na kitang hinihintay, Lyra. Nanlamig siya. Bakit alam nito ang kanyang pangalan? Anong gusto mo sa akin? Sigaw niya, kahit nanginginig ang tinig. Ngumiti ang manunugis, mabagal, puno ng panunuya. Hindi mo ba alam? Hindi ikaw ang biktima. Ikaw ang susi. Bago pa siya makatanong, biglang sumugod ang ilan sa mga aninong nilalang. Tumalon sila, ngunit nagniningning ang mutya sa kanyang dibdib, at isang bugso ng liwanag ang pumigil sa mga ito. Humiyaw ang mga halimaw, umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Habang pinagmamasdan niya ang nangyayari, napansin ni Lyra ang kakaibang tingin ni Dario. Parang may itinatago sa mga mata nito, isang bagay na hindi nito masabi. Dario, bulong niya. Ano yon? Ngunit bago pa siya makasagot, muling nagsalita ang manunugis. Hindi niya sinabi sa'yo, di ba? Ang kaibigan mong mahal mo, hindi siya basta tao. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Anong sinasabi mo? Ngumiti muli ang nilalang, mas malalim, mas nakakatakot. Anak din siya ng kadiliman. Kaya nga alam niya kung paano ka protektahan. Kaya nga hindi siya natatakot sa akin. Napatitig si Lyra kay Dario. Hindi totoo yon. Di ba? Ngunit imbes na sumagot agad, napayuko si Dario, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang pag-ikot ng itim na anino sa kanyang braso, mabilis itong nawala, pero sapat para makita niya. Lyra, patawarin mo ako, mahinang sabi ni Dario. Hindi ko sinabi kasi alam kong matatakot ka. May dugo akong hindi malinis. Pero hindi ako tulad nila. Pinili kong tulungan ka. Pinili kong lumaban kasama mo.
Parang pinukpok ng mabigat na bato ang dibdib ni Lyra. Ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya, may tinatago palang lihim na ganoon kabigat. Bakit hindi mo sinabi? Luha ang tanong niya. Dahil kung sinabi ko, baka hindi mo na ako tinanggap. Baka iniwan mo ako, sagot ni Dario, nanginginig ang tinig. Pero Lyra, kahit anong dugo meron ako, hindi mababago yon, hindi kita iiwan. Ngunit mabilis na sinundan ng halakhak ng manunugis ang mga salita ni Dario. Kita mo na. Kahit saan ka lumingon, dugo ng kadiliman ang nakapaligid sa iyo. Ang ina mo may sumpa. Ang ama mo tumakas. At ang kaibigan mo may bahid ng anino. Kaya mo bang lumaban ng mag-isa? Naluha si Lyra, pinilit na huwag bumigay. Ngunit sa loob-loob niya, bumabalik ang lahat ng sugat, ang pagiging tinalikuran ng baryo, ang mga bulong ng pagkamuhi, at ngayon, ang katotohanan tungkol kay Dario. At bago pa siya makasagot, dumagundong ang lupa. Mula sa ilalim ng kanilang mga paa, nagsimulang umakyat ang usok na maitim, bumabalot sa paligid. Ang mga mata sa dilim ay lalong dumami, at ang mismong ilog sa tabi ng kubo ay nagsimulang kumulo na parang naglalagablab. Ano to? Sigaw ni Lyra, halos mawalan ng lakas. Itinatali ka ng sumpa, sagot ni Apoberto, pawis na pawis, pilit na inilalapat ang kanyang mga simbolo sa lupa. Hindi lang basta halimaw ang manunugis. Isa siyang bantay din noon, gaya ng iyong ama. Ngunit bumaligtad siya, kinain ng sariling takot, at naging alipin ng dilim. Kaya kilala ka niya. Kaya alam niya ang dugo mo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang halimaw na ito, dating bantay din. Ngumisi ang manunugis, at ang kanyang mga matay lalong nagliyab. Tama ang matanda. Kaya alam ko ang kinatatakutan mo, Lyra. Dahil minsan, ako rin ay katulad mo, mahina, tinanggihan, iniwan. At sa dulo, natutunan kong ang tunay na lakas ay nasa dilim. Nag-init ang dibdib ni Lyra. Sa gitna ng lahat ng takot, may bumabangong galit. Ngunit kasabay nito'y mas malalim na tanong, kung ang isang dating bantay ay bumaligtad, posible rin bang siya, kapag nabigo, ay tuluyang mahulog sa parehong landas. Naramdaman niyang bumibigat ang mutya, halos hindi na niya kaya. Ang mga anino ay palapit ng palapit, at kahit anong liwanag ang inilalabas nito, mabilis itong kinakain ng dilim. Si Dario'y sumigaw, Lyra. Kumapit ka. Ngunit sa kanyang isip, pumapasok ang mga salita ng manunugis. Hindi ka makakatakas sa dugo mo. Sa dulo, magiging katulad ka rin namin. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na may pumutok sa loob ng kanyang puso, hindi lang takot, kundi isang bagay na mas masakit, pagdududa. At sa dilim ng kagubatan, habang unti-unting nilalamon ng anino ang kanilang paligid, ang awit ng manunugis ay muling bumalik. Ngayon, mas malakas, mas malinaw, at mas malapit, halika, anak. Sa dilim, wala nang sakit. Wala nang pagtanggi. Wala nang iwanan. At doon, alam ni Lyra na hindi na lang laban ng katawan ang kanyang haharapin, kundi ang posibilidad na baka, sa dulo, siya mismo ang maging pinakamalaking panganib sa lahat. Naglalagablab ang kagubatan sa liwanag ng mga matang pula. Ang hangin ay mabigat, parang bawat hininga po ng abo. Nakapako ang tingin ni Lyra sa manunugis, at ang puso niya ay halos pumutok sa pagitan ng takot at galit. Sa isang kamay, hawak niya ang mutya na nanginginig sa bughaw na liwanag, sa kabila, ang alaala ng bawat sugat at bawat pagtanggi na pinagdaanan niya. Hindi mo kaya, bulong ng manunugis, ang boses ay parang usok na pumapasok sa bawat bitak ng kanyang isipan. Hindi ka pinili dahil malakas ka. Pinili ka dahil kaya mong bumagsak. Sumigaw si Dario, humakbang sa unahan, ngunit mabilis na lumitaw ang dalawang nilalang mula sa anino, itinapon siya sa lupa, at mabilis na binalot ng mga itim na ugat ang kanyang katawan. Pumiglas siya, ngunit hindi siya makawala. Dario, sigaw ni Lyra. Tumakbo siya palapit, ngunit agad siyang hinarang ng isang pader ng dilim. Tinamaan siya ng lakas na parang hampas ng alon, at natumba siya sa lupa.
Hawak ang dibdib, halos mawalan ng hininga. Ano bang gusto mo sa akin? Sigaw niya sa manunugis, luha ang naguguluhan. Lumapit ang nilalang, bawat hakbang ay parang kalabog ng drum sa ilalim ng lupa. Hindi mo pa rin naiintindihan? Ang dugo mong dala ang susi. Kapag sumama ka sa akin, muling mabubuo ang lakas ng dilim. Kapag tumanggi ka, mamamatay ang lahat ng mahal mo. Ano ang pipiliin mo, Lyra? Napayuko siya, hawak ang mutya. Sa loob-loob niya, bumabalik ang lahat, ang iniwang pangako ng kanyang ama, ang katahimikan ng kanyang ina, ang mga mata ng baryo na puno ng galit, at ang lihim ni Dario. Lahat sila, iniwan siya o itinago ang katotohanan. Lahat sila, sinaktan siya. Pero ngayon, sa harap ng manunugis, naroon ang tanong, siya ba'y magiging tulad nito, o siya ba ang hihinto sa siklo? Mula sa lupa, humiyaw si Dario. Lyra! Huwag kang makinig sa kanya. Ikaw ang pagpipilian mo, hindi ang dugo mo. Ikaw, hindi ang nakaraan. Nagliyab ang dibdib ni Lyra. Sa mga salitang iyon, parang may apoy na bumangon mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pinisil niya ang mutya, at ang bughaw na liwanag ay kumislap ng mas maliwanag, parang bituin na sumabog sa kanyang kamay. Sumugod ang manunugis, mabilis na parang kidlat. Ang buhok nito'y lumilipad, at ang mga kuko'y kasing haba ng punyal. Ngunit bago siya maabot, itinapat ni Lyra ang mutya sa kanyang dibdib. Isang liwanag ang sumabog, at sa unang pagkakataon, umatras ang nilalang. Umalinggaw ang sigaw ng manunugis, hindi dahil sa sakit, kundi sa galit. Hindi ka makakatakas. Ngunit hindi rin nakaligtas si Lyra sa bigat ng laban. Bawat labas ng liwanag ay kumukuha ng lakas mula sa kanya, bawat tibok ng puso ay parang hinihigop ng mutya. Nanlalambot ang kanyang tuhod at halos bumigay siya. Lyra, muling sigaw ni Dario, pumipiglas sa mga ugat. Huwag kang bibitaw. Sa sandaling iyon, naalala ni Lyra ang ina niyang nagsabi, hindi lahat ng laban ay gamit ang lakas. May laban din ng loob. At doon niya naintindihan. Hindi sapat ang liwanag ng mutya kung ang puso niya ay punang takot at galit. Huminga siya ng malalim at pinikit ang mga mata. Sa kanyang loob, binitiwan niya ang lahat ng pait, ang galit sa kanyang ama, ang pagkamuhi sa mga kapitbahay, ang takot na maiwan. Ang tanging tinanggap niya ay ang totoo, mahina siya. Nasaktan siya. Pero kahit ganoon, kaya niyang pumili. Binuksan niya ang mga mata, at sumigaw, hindi ako magiging katulad mo. Muling nagliyab ang mutya, ngunit ngayon, hindi na lang bughaw ang liwanag. May halong puti at ginto, mas matindi, mas malinis. Bumuo ito ng bilog na liwanag sa paligid niya at kay Dario, at ang mga aninong nilalang ay nagsigawan, parang sinusunog. Napasigaw ang manunugis, sumugod ng buong puwersa, at doon nagbanggaan ang dalawang lakas, ang liwanag ng mutya at ang dilim ng manunugis. Ang lupa yumanig, ang hangin ay sumabog, at ang kagubatan ay nagliyab sa liwanag at anino. Ngunit sa gitna ng labanan, may biglang nangyari. Sa paglapit ng manunugis, nahulog ang takip ng kanyang damit, at nakita ni Lyra ang isang palamuting nakasabit sa leeg nito, isang lumang mutya, kulay itim. At sa isang iglap, naalala niya ang sinabi ni Apoberto, siya'y bantay din noon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mutyang dala ng manunugis ay kapareho ng kanya, ngunit kinain ng dilim. Lyra, sigaw ng manunugis, ang tinig ay halong galit at sakit. Kapag ipinagpatuloy mo yan, ikaw rin ay magiging tulad ko. Nagdalawang isip si Lyra, sandaling nang hina ang kanyang liwanag. At doon nakahanap ng pagkakataon ang manunugis, tumalon ito, at ang kuko'y halos tumama sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis na sumugod si Dario, pilit na hinawi ang nilalang kahit pa binalot siya ng anino. Tumakbo ka, sigaw niya. Dario, hindi, sigaw ni Lyra, pilit na umaabot. Ngunit huli na. Nabalot si Dario ng mga ugat ng dilim, hinatak palayo, at sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin, ngumiti siya kay Lyra. Hindi kita iiwan kahit saan. Napasigaw si Lyra,
at sa sakit ng pagkawala, nagliyab ang mutya sa kanyang kamay. Isang bugso ng liwanag ang kumawala, mas malakas kaysa kailanman, at tinamaan ang manunugis. Sumabog ang anino, at ang kagubatan ay parang nilinis ng araw. Ngunit nang mawala ang liwanag, wala na si Dario. Wala ring bakas ng manunugis, tanging ang mga abo ng anino na lumipad sa hangin. Naiwang mag-isa si Lyra, hawak ang mutya, at ang dibdib niya'y punang sakit. Natalo ba niya ang kalaban, o pansamantala lang itong umurong? Habang nakaluhod siya sa lupa, humahagulhol, narinig niyang muli ang tinig ng manunugis, mahina, halos bulong lang, ngunit malinaw. Hindi pa tapos, anak ng bantay. Nasa loob mo pa rin ako. At doon niya napagtanto na ang tunay na digmaan ay hindi lang nasa labas. Nasa loob din niya tahimik ang kagubatan matapos ang labanan. Wala nang halakhak, wala nang sigaw ng mga nilalang. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang naiwan. Sa gitna ng abo at tuyong dahon, nakaluhod si Lyra, hawak ang mutya na ngayon ay tila ordinaryong bato na lamang. Ang liwanag nito'y naglaho kasabay ng pagkawala ni Dario. Nanatili siyang nakapikit, umaasang baka bumalik ito, baka may milagro. Pero ang yakap ng hangin ay walang dala kundi kawalan. Dario, mahinang bulong niya, boses na halos maputol sa lalamunan. Mabigat ang bawat segundo. Ang kaibigang naging kanlungan niya, ang tanging naniwala sa kanya, ngayon ay kinuha ng dilim. Sa kanyang puso, ramdam niya ang isang hiwang hindi na maghihilom ng buo. Lumapit si Apoberto, nanginginig ang katawan ngunit matatag pa rin ang tingin. Anak, wika niya, malaki ang sakripisyong binigay mo. Hindi man natin naiwasan ang pagkawala, napigil mo naman ang mas malaking kasamaan. Pero hindi agad natanggap ni Lyra ang mga salitang iyon. Paano niya masasabing tagumpay kung kapalit ay ang buhay ng kaibigan? Pagbalik nila sa baryo, nagulat siya. Ang mga taong dati umiwas, ngayon nakatingin sa kanya na may halo ng takot at paghanga. May ilan na lumapit, nagpasalamat, nagbigay ng pagkain at tubig. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ni Lyra ang lamat, hindi dahil sa sugat ng laban, kundi sa sugat ng alaala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, dumating si Aling Rosa, isa sa mga kapitbahay na madalas siyang husgahan noon. Tahimik itong nag-abot ng tinapay at sabing, pasensya ka na, Lyra. Mali kami. Hindi ka namin nakita kung sino ka talaga. Tumango lamang siya. Walang salitang sapat para magpatawad agad, pero naramdaman niyang may unti-unting pagbabagong nagaganap. Kinabukasan, dumating si Apoberto dala ang isang lumang aklat. Ibinigay ito kay Lyra. Ito ang kasaysayan ng mga bantay. Nasa iyo na ngayon ang desisyon. Maaari mong ituloy ang tungkulin o maaari kang pumili ng ibang landas. Binuklat niya ang aklat. Naroon ang mga pangalan, ang mga kwento ng nakalipas. At sa bawat pahina, naalala niya ang manunugis na minsang bantay din, ngunit nalunod sa dilim. Doon niya naunawaan, hindi siya nilikha para sa isang kapalarang nakaukit, kundi para pumili kung paano haharapin ang dilim. Sa gabi ring iyon, naglakad siya papunta sa ilog kung saan huling narinig ang tinig ng manunugis. Dala ang mutya, tinitigan niya ang tubig na kumikislap sa ilalim ng buwan. Kung nandyan ka pa, bulong niya, alam kong hindi pa tapos. Pero tandaan mo, hindi kita susundan sa dilim. Hindi ako magiging katulad mo. At tila tugon, lumutang sa tubig ang mahinang anino, mabilis ding nawala. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang, ngunit sapat iyon para ipaalala, ang laban ay hindi nagtatapos sa isang gabi. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang bumangon ang baryo. Ang mga tao'y natutong magtulungan, nagtatayo ng bagong mga bahay, nagbabantay tuwing gabi. At sa kabila ng lahat, palaging tinatanong nila si Lyra kung mananatili siya bilang tagapangalaga. Ngunit hindi siya agad sumagot. Isang gabi, nakatulala siya sa mga bituin, hawak ang mutya. Ramdam pa rin niya ang kirot ng pagkawala ni Dario. Ngunit kasabay nito'y ramdam din niya ang lakas na iniwan nito sa kanya, ang tapang, ang tiwala, at ang pagmamahal na walang halong takot.
Doon niya naisip, marahil, ang pagiging bantay ay hindi tungkol sa kapangyarihan ng mutya, kundi sa kakayahang manatiling tao kahit sa gitna ng dilim. At kaya, tumayo siya, at sa unang pagkakataon mula nang matapos ang laban, umiti siya, mapait, pero may halong pag-asa. Hindi niya alam kung kailan muling babalik ang manunugis, o kung makikita pa ba niya si Dario kahit sa panaginip. Ngunit natutunan niyang hindi lahat ng sugat ay kailangang mawala. May mga sugat na nagsisilbing paalala kung bakit tayo lumalaban. At sa huli, habang nakatingin siya sa buwan, bulong niya sa sarili, sa bawat dilim, may apoy na hindi kailanman mapapatay. At iyon ang bitbit ko,